baba sa iyo ng kaunti, pinuspos mo siya ng dangal at ng luwalhati. Ginawa mo siyang pinuno ng lahat ng iyong nilikha. Sa lahat ng mga bagay, siya ang iyong pinamahala. Mga lupa at kawan, pati na ang mababangis, lahat ng ibong lumilipad at mga isda sa karagatan, at lahat ng nilikhang nasa karagatan. O Yahweh na aming Panginoon, sa buong mundo'y tunay kang dakila. Tayo po'y manalangin. Ama naming banal at makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa araw na ito na inyong ginawa, O Lord, upang kami muling magkatipon sa isang layunin, O Lord, na kayo'y aming mapapurihan, masamba, O Lord, may taas ang dakilang pangalan po ninyo, aming Panginoong Hesus. Panginoon, tunay nga po na ang iyong salita ay nananatili sa lahat ng panahon, O Lord. Pinapanalangin po namin na kami ihanda nyo sa pagkikinig ng inyong mga salita, O Lord. Maliwanagan po nawa kami sa inyong mga pangangaral, O Lord. Muli, minsan pa kami po'y humihingi ng paglilinis, pagpapatawad sa aming mga karumihan at mga kasalanan na nagawa labang sa inyo, O Lord. Ilayo niyo po nawa kami sa anumang sadyang kapahamakan, O Lord. Kami rin po ay humihingi ng kalakasan, O Lord. Kalakasang magagamit po namin sa paglilingkod sa anumang pong trabahong meron po kami, O Lord. Minsan pa, salamat po sa inyong biyaya. Ingatan niyo po nawa ang mga taong papunta pa lamang po dito, O Lord. Sa inyo po ang pinamatas na papurit pagsamba. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Good morning, and the Lord is good indeed. Tunay nga po na we are truly blessed na binibigyan po tayo ng opportunity ng ating Panginoon na sama-sama po tayong magsamba sa Kanya at magpasalamat. Kaya naman inaanyayahan ko po muli na tumayo ang bawat isa at ating pong awitan ng mga papuring awit ang ating Panginoon. Kung kaya siya'y dapat na purihin.
at this moment in time po ay patuloy po tayong dumulog sa kanyang presensya ngayong umaga po ito. Let us continue to prepare ourselves in worshiping Him today at nawa masamba po natin siya ng ating buong puso ngayong araw na ito. Pagkakait, lahat sa'yo'y ibig.
hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagay sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagay sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Gaya ng dagat na hindi napapagay sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagay sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagay sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasamba at tinataas ngayong araw pong ito, Panginoon. Dinggin mo, Panginoon, ang aming mga panalangin, our desires, Panginoon, sa aming mga puso, Panginoon. May these songs be also our desire, Lord, to worship you ng buong buo sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, we pray na patuloy kaming sumandal sa inyong presensya sa aming buhay, to follow and trust your will sa aming mga buhay, Panginoon. And Lord, kahit na mapagod man kami, Panginoon, patuloy na mamahalin ka namin. Gawin mo kami of a vessel of your love, Panginoon, and a testimony of your goodness. Marami pong salamat, Panginoon, sa inyong biyaya sa aming buhay. At ngayong araw pong ito, we humble ourselves to you at lahat ng aming pagpupuri sa iyo maging karapat-dapat po, Panginoon. Be the center of our worship, O Lord, and we'll only lift your name, O Lord. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen.
Bahagi po ng ating worship service ang pag-collect po ng ating tithes and offerings. Kaya naman po tatawag po tayo ng 4 na singles para mag-collect po ng ating tithes and offerings. Mag-pray po tayo. Panginoon, minsan pa po, pinapapurihan po namin kayo at pinapasalamatan, Panginoon, sa napakaraming biyaya, Panginoon, na pinagkakaloob niyo po sa amin. Tunay nga po na higit pa sa aming mga pangangailangan, Panginoon, ang inyong pinagkakaloob sa amin, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, ibinabalik po namin ang aming mga tithes and offerings sa inyo, Panginoon. Nawa magamit ito, Panginoon, sa ikalalago pa ng inyong ministry sa church na to, Panginoon, at sa iba pang mga lugar, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, ay patuloy na magamit ang aming mga buhay, Panginoon, sa ikakalago ng inyong ministry, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po ay tatayo at bubuksan po natin ang ating mga Bible sa Psalms chapter 65, verse 1 to 3. Dito po manggagaling ang ating maririnig na message ngayong araw na ito sa Psalms chapter 65, verse 1 to 3. Sabay-sabay po nating basahin. Marapat na ikaw, O Diyos, sa Zion ay papurihan. Dapat nilang tupdin doon ang pangakong binitawan. Pagkat yaong panalangin nila'y iyong dinirinig, dahilan sa kasalanan, lahat sa iyo ay lalapit. Bunga nito, pagkukulang, kaya kami nalulupig. Gayon pa man, patawad mo'y amin pa ring nakakamit. Sige po, maaari na po kayo maupo habang pinangungunahan ko kayo sa panalangin. Mag-pray po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit po kami ngayon sa inyong banal na trono na kung saan, Panginoon, kami ay humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkakasalang nagawa, Panginoon, laban sa inyo, sinasadya man ito o hindi, Panginoon. Nang sa gayon, Panginoon, sa aming
pag-worship sa inyo, sa aming pagsamba sa inyo ay maging karapat-dapat ang mga ito, Panginoon, sa inyo, Panginoon. Lord, sa nakalipas na linggo, maraming salamat po sa inyong mga ipinaranas sa amin, Panginoon. Sa iyong mga biyaya na kailanman ay hindi nagkukulang at ito ay laging sapat sa amin, Panginoon. Lord, sa oras na ito, aming idinadalangin ang aming worship ngayong umaga na ito, Panginoon, na kung saan ang iyong gagamitin na tagapagsalita, Panginoon, na Panginoon, langisan niyo ang kanyang mga labi nang sa gayon ang mga makikinig dito ay maging pagpapala itong mensahe mo sa amin, Panginoon. Lord, gayon din naman po aming dalangin ang mga iba't ibang gawain dito sa iyong iglesia sa Solid Foundation Baptist Church, Panginoon. Unang-una na po dito ang prayer meeting, Panginoon. Nawa, Panginoon, hindi lang sa bilang kami dumami, bagkus, Panginoon, bilang isang Kristiyano, matutunan po namin ang kahalagahan ng isang panalangin, Panginoon. Gayon din po sa mga sa daily devotion, Panginoon, na Jesus is waiting, Panginoon, sa mga instrumento mong ginagamit upang maging at magbahagi ng salita mo, Panginoon. Maraming salamat po sa kanilang mga buhay, sa kanilang pagpapagal. Tiyak na marami din po ang pinagpapala, Panginoon, sa mga hatid mong mensahe sa amin araw-araw, Panginoon. Lord, sa mga daughter churches, Panginoon, sa mga ginagamit mo mga mission pastors, Panginoon, at sa amin din pong pastor, Panginoon, patuloy, Panginoon, na dalangin namin na bigyan niyo po sila ng kahusayan, ng katalinuhan, Panginoon, na kung saan, Panginoon, magaguide nila kami or malilid po nila kami sa inyong kalwalhatian, Panginoon, na kung saan, Panginoon, bilang iyong instrumento, Panginoon, nawa, Panginoon, lagi niyo pong i-guard ang kanilang mga hearts and ang kanilang mga desires, Panginoon, na kung saan, Panginoon, nasa ikalalago lamang at ikadadakila ng iyong pangalan, Panginoon. Lord, sa oras ding ito, Panginoon, maliban sa mga ministries dito sa simbahang ito, Panginoon, sa mga leaders po namin, Panginoon, sa inyong lokal na iglesia dito, Panginoon, magpasimula sa mga deacons and sa simpleng ministry, Panginoon, katulad sa pag-attend ng Sunday School. Lord, gayon din po, nawa, Panginoon, ang iyong patnubay, Panginoon, sa mga tumatayo sa iyong harapan, Panginoon. Nawa, Panginoon, tulad nga ng naging awitin kanina, kung meron lamang kami 1,000 buhay, Panginoon, nawa, Panginoon, hindi kami, kung mapagod man kami, Panginoon, alam po namin na nandyan kayo, Panginoon, na kung saan itong mga bagay na aming ginagawa ay higit pa po sa yung ipinakita at ipinamalas sa amin, Panginoon. Kaya we know na you deserve all the glory, O God. Gayon din po, Panginoon, sa mga churchmate namin ngayon na nasa banig ng karamdaman, Panginoon. Lord, alam namin na sa simpleng panalangin, Panginoon, na aming ilalapit ito sa inyo, nawa, Panginoon, kayo ang gumabay sa mga doctors or sa mga manggagamot na inyong gagamitin, Panginoon, upang sila ay mapagaling, Panginoon. Sa mga kanya-kanyang businesses at work, Panginoon, Lord, nawa ang iyong pagpapala at turuan niyo po kami upang maging testimony, Panginoon, na kung saan paano ang isang Kristiyano ay ang nagtatrabaho, Panginoon. Gayon din naman, Panginoon, sa nalalapit po naming isa sa mga activities which is Evangelistic Month, Panginoon. Nawa, Panginoon, bigyan niyo kami ng desire na ibahagi sa mga taong hindi pa nakakakilala sa inyo, Panginoon, ang joy of salvation, Panginoon, na kung saan maranasan din ng mga hindi pa nakakakilala sa inyo kung gaano kasaya at kung ano ang aming tinatamo, Panginoon, bilang inyong mga anak, Panginoon.
Lord, gayon din po aming dalangin ang darating ang week na ito, Panginoon. Now, Panginoon, lagi niyo kaming isustain, Panginoon, sa iyong pagpapala, Panginoon. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. They're trying to put me down. They say I'm not enough. The world tells me to give up. Problem that shook me down, and it is strong now, and I hear it echoing. Lord, you took my hand and raised me up and gave me salvation. Oh, God's love is higher than the mountain, and His mercy is abounding, more than enough, more than enough. His powers and grace keeps me going. His promises never fail me, more than enough, more than enough for me. Always, 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 always for me, for me. You're more than enough. You're more than enough. You're more than enough for me, for me, for me. Oh, God's love is wide than the ocean, and His mercy is true and everlasting, more than enough, more than enough. His powers and grace keeps me going. His promises never fail me, more than enough, more than enough. Lord Jesus, for me, always, 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 always for me, for me. You're more than enough. You're more than enough. You're more than enough for me, for me, for me. For me. Sa Diyos po ang papuri. Purihin po ang Panginoon sa awit na yon at magandang umaga po sa bawat isa. 22 February, natatandaan ko nung kausapin ako ni Pastor at sabi niya sa akin, Brother Chito, mag-speak ako sa Mabalacat by 16 sa kanilang anibersaryo. Sabi ko, walang problema, Pastor. Sino po ang mag-speak? Sa Solid. Ikaw. Sabi niya sa akin. Wow, nagulat po ako. Sabi ko, Pastor ako? Oo, ikaw.
Alam po ninyo, isa po sa mga karanasan namin bilang dating kawal ng bilang sundalo, at kapag kami ay inatasan ng aming commander na take over, take charge, ayaw mo man o hindi, gagawin mo. Gagawin mo. Lalo na sa mga pagyayaring ito na tayo naglilingkod sa Panginoon, hindi ko pwedeng tanggihan. Naghanap po ako ng magandang mensahe. Of course, pinag-pray ko po ito na sa pagkakataong ito ay tulungan ako upang ipahayag ang kanyang mensahe, unang-una sa akin at sa inyo. At nakabuo naman po ako ng aking manuscript, at bilang isang preacher, dalawa po dapat ang inyong gagawin. Bumuo ka ng manuscript at kung paano mo ito ihayag sa congregation. Madali, sa akin, madali po ang pagsusulat, pero maglalaan ka ng maraming oras para mo ito matapos. Ang mabayat, tama ba, sa Kapampangan, ay kung paano mo ito i-deliver sa mga nakikinig. At ako po'y naniniwala, ako po'y tutulungan ng ating Diyos para ihayag ito sa inyo. Tayo po muna ay manalangin. Dakila at mabuting Diyos, kami ay patuloy na lumuluhod sa iyo. Dinadala namin sa iyo ang aming puso, ang aming pag-ibig. Dahil alam namin, Panginoon, sa bawat paglapit namin sa iyo, yun ang una mong hinihingi sa amin. Kaya naman kami lumalapit sa iyo, at ako bilang iyong lingkod, o banal na Espiritu, tulungan niyo po ako upang maipahayag ang iyong mga salita. Ihanda niyo po ang puso at pandinig ng aking mga kapatid na nakikinig ngayon, at kayo po ang magbigay ng kalaman sa kanila na nais niyo na sa umagang ito na kanilang malaman. Itago niyo po ako sa inyong krus, ibaba niyo po ako upang kayo ang maitaas. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang tatalakayin po natin ay ang ating relasyon sa ating Diyos. Paano ito buuin upang maging malapit tayo sa Diyos? Ang isang makisig na binata, kapag nililigawan ang kanyang iniirog, ay sila'y nagbubuo ng magandang relasyon. At kapag lumipas ang mga panahon, ay makakadinig ang binata ng matamis na unang oo. Di po ba? At kapag naglaan po at pagdaan ng panahon, pupunta na po sila sa sinasabing engagement. So, ang engagement po ay isang bagay na hindi ka na pwedeng manligaw, tama po ba? At hindi ka na pwedeng magpaligaw. At lilipas din ang panahon, is either 1 taon o 2 taon, at ang sasabihin ng lalaki sa dalaga ay, "Will you marry me?" At ang hinihintay ng lalaki ay ang matamis na oo ng isang dalaga. Fast forward, kapag sila'y kinasal, sila'y magsasama, at doon nalalabas ang kanilang mga pag-uugali na during the time of ligawan, hindi nakikita. Kaya darako sila sa salitang pagtitiis. Para sa akin, ito po ay isang mabuti dahil inuunawa mo ang iyong kabiyak. Alam po ninyo, yung nakaraang, kailan ba yun? Friday, nagdaos po ng fellowship ang mga couples dito. Sayang yung iba, hindi po nakarating. At nagkabukingan po. Nagkabukingan kung paano sila magsasama. At ang mabuti lang at ang maganda ay sa kabila ng mga adjustment na yon ay nagkakaunawaan sila. Kami po ni Mama ay 38 years na, kaming nagsasama, at paminsan-minsan po, meron pa rin kaming tampuhan. Hindi po mawawala. Ang mainam lang
ay nagpapatawad at inuunawa ang bawat isa. Meron po akong nabasang narrative sa Aklat ng Ruth at ito po ay laging sinasabi ng pastor sa mga ikakasal. At ito po ang sinabi. Sabi ni Ruth, si Ruth po ay isang manugang ni Naomi. Sabi niya, huwag po ninyong hilinging iwanan ko kayo, hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. Saan man kayo pumunta, doon ako pupunta. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan, ang maging aking bayan, ang inyong Diyos, ang mabiging aking Diyos. Kung saan kayo mamamatay, doon din ako mamamatay, at doon din ako ililibing. Parusahan sana ako ni Yahweh ng pinakamabigat na parusa kung papayagan kong magkalayo tayo, maliban na lamang kung paghiwalayin tayo ng kamatayan. Ito ang magandang ugnayan na nakikita ko na bawat na sa atin ay dapat nating pamarisan. Kumusta na po ang inyong kalagayan sa inyong relasyon, sa inyong pamilya? Kumusta na po? Nagkakasundo ba o nagbabangayan? Nagmamahalan ba't nag-iibigan? Yan ba ang ginagawa nyo sa loob ng iyong pamumuhay, sa loob ng iyong tahanan? Well, kayo po ang nakakaalam noon at kayo makapagsasabi. Isang araw po, isang ginang, yung nagkontrata po sa amin doon sa paggawa ng screen, sabi niya, tahimik dito sa inyong bahay at maayos at maganda. Sabi ko, kami lang pong dalawa ni Mrs. ang nakatira dito. Sabi niya, alam mo, naiinggit ako. Sabi niya, kasi taga-Bisaya po siya, Cebuano. Sabi niya sa akin, lisod kaayo ang makisama. Mahirap. Sila ay nakatira sa isang compound at mga kapatid ng kanyang asawa at mga pamangkin ay nandoon. At sabi niya, kuminsan hindi kami magkasundo. Kuminsan nag-iinggitan. Ang sabi ko naman, mag-video kayo. Sabi, ano yung video? Find ways, sabi ko. Gumawa kayo ng paraan. Kung kailangang umalis kayo. Sabi ko, mayaman naman po kayo eh. Mayaman naman kayo. Alam po ninyo, mahirap talaga ang makisama. Kailangan ng mahabang pangunawa at pasensya. Mga kapatid, sa umagang ito ay tatalakayin natin ang pagbuo ng malapit na relasyon sa ating Diyos. At ilalapat natin ito sa aklat ng Awit, Kabanatang 75, talatang 1, na binasa ng ating kapatid. Ang unang talata ay sinabi ay, sa iyo, O Diyos, ang papuri ay marapat sa sayon at iyo'y tutuparin ang mga panata. Sa iyo'y tutuparin ang mga panata. Pangalawa, ikaw na nakikinig ng panalangin, sa iyo'y darating ang lahat ng laman. Mga ibang salin po ito. At sa pangatlo, kung ang mga kasalanan ay magtagumpay laban sa akin, ikaw ang mag-aalis ng aming pagsalansang. Sa ibang salin, linisin mo kami. Sa pagbuo ng malapit na relasyon sa Panginoon, may tatlong katotohanan na makikita natin ayon sa liwanag ng salita ng Diyos na sinulat ni David at kanyang ginawa. Una ay nagbigay siya ng pagpupuri sa Panginoon. Ang talata ay nagsasaad na ang Diyos ay karapat-dapat na purihin at sambahin. Ang paggamit sa iyo ng Diyos na sinasabi ay isang pagpapahayag ng tiwala at paggalang natin sa Diyos. Itinuturing ng mga Israelita ng Diyos during that time na pinagmumula ng lahat ng biyaya ang Diyos, kaya dapat siyang purihin.
Ang Zion po ay tinatawag na isang lugar na kung saan, doon sa Jerusalem, na kung saan ito'y isang sagradong lugar at naroon ang presensya ng Diyos. Ito ay isang simbolo ng kanyang kaharian at mga sakramento ng pagsamba sa pamamagitan ng pagsasabing sa Zion. Itong church po natin is considered as Zion during our time. Kasi dito tayo nagkakatipon, nagsasamba, at nagpupuri sa ating Panginoon. Isang tandaan natin, nandun din ang word na panata. Huwag tayong magbibigay ng panata sa Panginoon kung hindi natin kayang gawin ito. Dahil hindi malulugod ang Diyos sa buhay natin. Alam po ninyo, maraming nakakaalam sa kwento ni David. Siya ang ikapitong anak ni Jesse. Nung kabataan, siya isang pastol. At siya pinili ng Diyos bilang maging hari ng bayan ng Israel. Siya ang pumalit kay Saul. At ito po ay siyang ginamit si Propeta Samuel upang puntahan siya at italaga siyang hari ng Israel. May kasaysayan din siya na may mapait dahil nagkasala po si Haring David. Naikwento po last time, si Haring David ay nangalunya at the same time, ipinapatay niya ang asawa ni Bathsheba na si Urias. Hindi siyang pumatay pero gumawa siya ng strategy na kausapin ang mga general na si Urias, dahil magaling po siya, na siya ay padala doon sa frontliner ng labanan. Kaya yun po, namatay siya. At isang bagay ito na ikinalungkot ng Diyos at ikinalungkot din niya dahil siya ay nagkasala. Subalit sa kanyang mga kasalanang nagawa, isang bagay ang ginagawa niya palagi sa Panginoon. Siya ay nagpupuri. Kaya naman, hindi siguro, kaya naman, siya ay binansagang malapit sa puso ng Diyos. Ito pala ang magiging dahilan kung nais nating mapalapit tayo sa Diyos. Dahil ang totoo, hindi naman po tayo perpekto eh. May kanya-kanya tayong kasalanan, may kanya-kanya tayong mga kabulukan sa buhay. Sabihin na natin dahil kasalanan yan. Subalit, sa kabila ng lahat, dapat tayo humingi ng tawad at palaging nagpupuri sa ating Diyos. Iyon ang nais niya. Mga minamahal kong kapatid, masaya ba tayong naglilingkod sa ating Diyos? At masaya ba tayong nagpupuri sa Diyos? Malarahil, tatanungin niyo ako, paano ba kami makakapagpupuri, Brother Chito? Daming problema. Di nagkakasundo sa bahay. Magawa pa ba namin magpuri? Alam po ninyo, tayong lahat, walang exemption po sa atin. Nakakaranas po tayo ng problema sa buhay. Ang gawin natin ay lumapit tayo sa Diyos, manalangin, sumamba at magpuri tayo. Tingnan ninyo ang kwento ni Job. Si Job po ay isang dating mayaman na kung saan ay naranasan niya na ang buong ari-arian niya at ang kanyang anak ay nawala. Gaano po kasakit sa isang magulang ang mawalan ng kanyang anak? Hindi po yun, ano? Pero sa kabila ng lahat, si Job po ay nagpuri sa Diyos. Alam po ninyo, sa Job, Kabanatang 1, talatang 21, ito po ang sinabi niya. Hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. At ang panghuling sinabi niya, purihin si Yahweh. Purihin si Yahweh sa kabila ng mga bagay naranasan niya sa kanyang buhay.
Si Haring David ay nakaranas din ng matinding kahirapan sa buhay dahil sa kasalanan. Alam po niyo, yung kanyang anak na si Amnon at ang kanyang half-sister na si Tamar ay ginahasa. Si Amnon naman ay ipinapatay ni Absalom. Si Absalom ay anak din ni Haring David. Alam po ninyo, sa mga nangyaring yon, nagkawindang-windang ang kanyang buhay. At ang nangyari nga po ba, ang nangyari ay yung kanilang unang anak kay Bathsheba ay namatay. So, napakatindi po ang ganti sa buhay natin kung tayo nagkakasala. Mga mananampalataya, tayo din naman ay makakagawa ng mga bagay na hindi mabuti, subalit ang gawin natin ay lumapit tayo sa Diyos. Meron man tayong kahirapan at pighati, ay magbigay pa rin tayo ng pasasalamat sa ating Panginoon. Kung babasahin po natin ang aklat ng Samuel, Kabanatang 6, ang ginawa po pala ni Haring David ay yung Ark of the Covenant ay dinala sa bayan ng Israel. Ito po ay nanggaling sa Kiryat Yearim, mga 12 kilometers away from Jerusalem. At sa kanilang pagdadala doon sa Ark of the Covenant, alam niyo ba si Haring David ay sumasayaw, umiindak, nagpupuri. Nakita ko nung basahin ko ito, kaya pala may mga kasama din tayong mga mananampalataya no the way na magbigay sila ng kanilang pagsamba, sila ay nagsasayaw. Well, mahirap po nating hatulan sila dahil tayong mga baptist, ang ating ginagawa ay umaawit, pumapalakpak dahil hindi po natin ito nakasanayan. But then wag naman po natin silang hatulan dahil yun po siguro ang paraan ng kilalang pagsamba at pagpupuri sa ating Diyos. So paano natin masasabi na ang ating ginagawang pagpupuri ay tinatanggap at kinalulugdan ng Diyos? Kung magbibigay tayo ng tuwirang pagpupuri sa ating Diyos, dapat tayo ay walang tinatagong kasalanan. Yan po ang unang requirements po sa buhay natin. Meron tayong tinatawag na nagsisising puso. Yung sinasabi nilang contrite heart, na kung saan ay aaminin talaga natin na tayo makasalanan at tayo ay magpakumbaba sa ating Diyos at tayo ay magkaroon ng teachable spirit na handa tayong magbago tungo sa kabutihan. Tapat, dapat at makatotohanan ang sinasabi natin. Walang pagbabalat kayo. Mayroon kang magandang ugnayan dapat sa iyong kapwa. Paano ka ba makakapagpuri kung wala kang magandang ugnayan sa iyong kapwa? Sa iyong asawa, sa pamilya, maging dito sa iglesia. Naway ang bawat isa sa atin ay nagkakaisa. Oo, may mga differences tayo sa buhay, mga prinsipyo, pero panatiliin natin na tayo ay nag-iibigan. Pag naibigay mo na ang iyong salubin, hanggang doon na lang. Kailangan ay unawain mo na ikaw na taong sinasabihan. Dahil yun ang paraan upang tayo ay magkaroon ng tuwirang pagpupuri sa Diyos. Dahil isa lang po tayo dito. Ang inyong lingkod ay tuwing linggo ay lagi ko pong ginagawa na ang bawat isa sa inyo'y kamayan. At gawin din po natin yun sa ating kapwa mananampalataya. Doon po mapapalapit ang ating ugnayan sa bawat isa. Ay kung minsan babatiin ka na, medyo hindi ka pa, so pagdating sa natin ang ating sarili, maging tayo sa pakikipag-ugnayan sa ating mga kapatid. Kumustahin, upang sa gayon ay mapalapit ang ating relasyon sa isa't isa.
Kung wala tayong katangian na ganito, hindi po totoo na tayo nagpupuri sa Diyos. Okay po ba yon? Sabi kong yon. Magmahalan po tayo. Magkaunawaan. Nung nagbabarbecue po si Brother Abby saka si Brother San Pedro, ang sabi ni Brother San Pedro, nandiyan ba siya? Dito na tayo, bossing. Sabi kayo, no? Ibig sabihin, dito na tayo hanggang sa tayo kunin ng Panginoon. Ganda po, no? Makakarinig ka sa kapatid. Ibig sabihin ay nagkakaisa at gumagawa ng paglilingkod. Sa maliliit na bagay, alam po ninyo, ito'y isang paraan din na yung ating paglilingkod, tayo nagpupuri sa Diyos. Of course, kung minsan nahihirapan tayo, pero gawin po natin ito. Lagi nating walhatiin ang ating Diyos sa Kanyang kabutihan. Sa bawat pagising natin sa umaga, ito po ang ating gawin. Maglaan tayo ng oras upang tayo manalangin at magbasa ng Kanyang salita. Alam po ninyo, yan po ang pinakamaganda nating gawin pagising natin sa umaga. Dahil doon, nakikipagniig tayo at masasabi natin, nagpupuri tayo sa Diyos. Dahil sa bawat pagbasa natin sa salita ng Diyos, sa bawat pakikipagniig natin sa Diyos, ay mapapalapit ang ating mga buhay sa Kanya. Ang pangalawang katotohanan upang magkaroon tayo ng malapit na malalim at ugnayan sa ating Diyos ay ang ginawa ni David ay nanalangin siya. Ang talatang ito ay nagpapakita ng bilang isang makatarungan at mahabaging Diyos kung tayo ilalapit sa Kanya. Sa kabila ng ating pagkukulang at kasalanan, patuloy siyang dumidinig sa ating mga hinaing at mga pangangailangan. Ang Diyos na may walang hanggang kaalaman at malasakit ay laging nakatutok sa atin at handang makinig sa ating mga dasal. Ang pariralang sa iyo darating ang lahat ng laman, ito po'y tumutukoy sa ating mananampalataya na lumalapit sa Kanya. Ipinapakita ng talatang ito, yung verse 2, na ang panalangin ay isang mahalagang bahagi ng ating relasyon sa Diyos. Ang Diyos ay hindi malaya at abala sa iba pang mga bagay, kundi siya'y laging nariyan upang makinig sa ating mga dasal. Ang kahulugan na sinasabi ng manunulat na ang panalangin ay pakikipag-isa at pakikipag-usap natin sa Diyos. Sa aklat ng unang Juan, kabanatang 5, talatang 14 hanggang 15, may lakas tayong lumapit sa Kanya dahil alam nating ibinibigay niya ang anumang hingin natin kung ito ay naaayon sa Kanyang kalooban. At dahil alam nating pinakikinggan nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang bawat hinihiling natin sa Kanya. Mahalaga po ang panalangin. Subalit nagtataka ako, mga kapatid, kayo magdamdam, kapag araw ng dalangin na natin dito sa church, kumusta na po yung iba? Namimiss po namin kayo. Ito ang paraan na tayo nagsasama-sama upang manalangin sa Diyos. Marahil makatwiran ang inyong dahilan, subalit ang Diyos ay alam niya lahat ang mga dahilan kung bakit tayo o nakakaligtaan natin pumunta sa church. Napakaganda po ng mga talakayin po sa pulong panalangin po natin. At bilang inyong kapatid, at bilang katuwang ng ating pastor na nangangasiwa, please, kung may pagkakataon, dumako po tayo sa church. May isang kwento na sumagi sa aking kaisipan. May isang misyonaryo from Scotland na kung saan ay
pumunta sa bansang Afrika. At pagdating niya sa kanila, bumalik siya sa Scotland at nag-attend siya ng prayer meeting. At ang nakita niya ay ang matatanda na nag-attend. At isinalaysay niya ang kanyang karanasan doon sa Africa at sinabi niya, sino sa inyo ang gustong pumunta doon at magmisyon? Ay matatanda na sila. Pero may isang bata doon sa malapit na nagpapiano ang sabi, Ako ang sabi niya. Ang ginawa ng bata ay nag-aral ng medisina at nagpakadalubhasa at ikinumit niya ang kanyang sarili sa paglilingkod sa misyon doon sa Afrika. Nung dumating siya doon sa Afrika, ay binigay niya ang the best na paglilingkod sa mga tao doon. Subalit isang araw, nakatanggap siya ng isang liham galing doon sa chieftain ng isang tribo at ang sabi ay maghanda ka, papatayin kita at ang iyong mga kasama. Nanalangin. Hindi ko lang matandaan kung sino yung pero may pasensya na. Pero isa siyang doktor na kung saan ay ginamit ng Panginoon. Lumipas ang panahon, dumating ang panahon ng pagsasalakay, ang ginawa nila ay nag-pray sila, inilagay sa diary, at nag-pray yung taong yon na sila'y iligtas at huwag nang matuloy. Nagdaan ang panahon, nagkita sila at yung chieftain ng tribong yon ay nakakilala sa Panginoon. At winika kung si Tidal ang pangalan kung hindi na ako nagkakamali. Sabi niya, akala ko papatayin mo kami. Sabi niya, oo. Pumunta kami at lumusob kami sa araw na yon doon sa inyong iglesia, sa inyong pagtitipon o sa inyong lugar. At pagdating nila doon ay may 39 na higante ang nakita nila. At hindi natuloy dahil natakot sila sa paglusob o pagpatay doon sa uno. Nung umuwi, yung missionary yun sa Scotland ay sinabi niya ito sa church, in-spare ng Panginoon. At alam po niyo sa church, meron pala silang itinatala na mga listahan kung ilan ang nag-attend ng prayer meeting. At nagkatugma yung date na kung saan ay lulusubin sana nung tribo ng chieftain na yon, yung mga manggagamot at yung kasamahan, ay nagkaroon ng prayer meeting at ang attendance nila, imagine attendance nila, nakasulat pa, 39 na mga oldies. Coincident po ba yon? Bakit ko po ito ini-illustrate sa inyo? Sa bawat pagtitipon natin dito sa church at nananalangin tayo sa gawain ng ating mga local churches o mga mission o ano paman, gumagawa at gagawa ang Diyos. Kaya napaka-importante po ang panalangin. Ito'y isang haplos na palaala sa inyo na magsama tayo na manalangin. Of course, kung talagang hindi naman pwede, ay naunawa naman ng Diyos yan. Pero bilang magkakapatid, alam natin na kailangan natin ng bawat isa na magtulungan sa pamamagitan ng panalangin. Si Haring David, nung aking tuklasin, ay laging nananalangin sa Diyos. Si David ay palaging nagpapasalamat sa Diyos. Kung tutunghayan po natin ang awit 100, talatang 4, ito po ang sinabi niya, pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang na umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal, purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Kompleto po ang Bible, nandito po lahat. Kapag siya'y nahihirapan, ay hindi siya nag-aatubiling lumapit sa Panginoon. Tayo din, pag tayo nahihirapan, ang gawin natin, lumod tayo sa Diyos. Sinabi niya sa awit 51 verse 1,
ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. At kung minsan, kailangan nating ipanalangin din natin ang ating mga sarili dahil hindi natin namamalayan, nagmamataas na pala tayo. May panalangin si David na pagpapakumbaba. Marami mang dumaan na pagsubok sa ating mga buhay, sa ating mga personal na pamumuhay, ay dapat tayo ay palaging nananalangin sa panahon ng pagkakasakit, lalo na, alam po ninyo, ang inyong lingkod, hindi naman pabata. Sabi ko, pagka nakakaramdam na ako ng hirap sa aking katawan, sabi ko, Lord, hanggang dito na po ba ako? Sabi ko, bigyan pa po ako ng mahabang buhay. Nais ko pang maglingkod sa iyo. Nais ko pang magpagamit sa iyo. Gawin po natin ang mga bagay na yan. Manalangin lagi, manalangin lagi. Nais ng Diyos sa tuwin ay nakikipagnig tayo sa Kanya. Bilang Ama natin, yan ang nais niya sa Kanyang anak. Isang estudyante, hindi ko alam kung ito'y nabanggit na ni Brother Joel, sa Princeton University, ang pumasok sa opisina ni Albert Einstein, yung scientifico po. At sinabi niya, ano ang natitira sa mundo para sa original na nanaliksik ng dissertation? Dissertation po sa English yun. Ito po ay isang piece of writing on a particular subject. Sumagot ang napakatalinong scientifico, ang sabi niya, alamin mo ang pananalangin. Alamin mo ang pananalangin. Hindi lang pala siya scientist, kundi interesado siya sa panalangin. Itinuro ni Jesus ang tungkol dito, at ang dahilan ay dahil sa hiniling nga ng mga disipulo na ituro ito sa atin. Ito lang ang isang pagkakataon kung saan malinaw tinuruan ng Panginoong Hesus ang mga tao upang manalangin. Ito po ay matatagpuan natin sa aklat ng Lucas, Kabanatang 11, talatang 1 hanggang 4. Ang nangyari po, ang ating Diyos ay patuloy din, ang ating Panginoon ay nananalangin. Kung natatandaan ninyo, doon po nung ipakainin niya ang libu-libong mga tao, siya po ay nanalangin. Nung patahimikin niya ang bagyo doon sa dagat ng Galilea, siya ay nanalangin. Maging sa pagpili ng mga disipulo, siya ay nanalangin. Alam po ninyo, ang panalangin ay isang pagsasabi sa Diyos, isang paglapit. May isang nagsulat na pastor, ang sabi niya, ang kanyang sinulat, para bang ganito ang sinasabi ng Diyos. Huwag mong dalhin sa akin ang iyong listahan ng iyong bibilhin. Alam ko na yan, alam ko na yan. Harapin natin yan mamaya. Ang dapat gawin, dalhin mo sa akin ang iyong puso. Dalhin mo sa akin ang iyong pag-ibig. Dalhin mo sa akin ang iyong lubos na atensyon at pagtitiwala. Mga kapatid, ang panalangin ay hindi pangunahing pagkuha ng mga bagay sa ating Panginoon. Ito'y tungkol sa paggugol ng ating oras at panahon sa ating Panginoon. Dalhin mo ang iyong puso. Alam po ninyo, nung basahin ko, bakit yun ang gusto ni Lord? Nung basahin ko ang Jeremiah chapter 17, verse 9 and 10, ang nakasaad po doon, deceitful po ang puso ng tao. Mapangparaya. Kaya ngayon nga siguro ang nais ng Diyos na gawin natin, pag nanalangin natin, ay lubusan natin dalhin sa Kanya ang ating damdamin at ang ating puso. Dahil itutuwid niya tayo. Gayon din, sinabi niya,
dalhin mo ang iyong pag-ibig. Sinabi, ito po ay matatagpuan natin na kung saan ang kautusan na 10 utos na nakikita natin sa aklat ng Exodus, pagdating po dito sa Mateo chapter 22 verse 37 to 39, ay pumatak lang po ito sa dalawa. So dalhin mo sa akin ang iyong pag-ibig. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Ito ang pinakamataas na utos ng Diyos sa atin. Yun ang dahilan, kaya hinihingi niya ang ating masidhing pag-ibig sa ating Diyos. Dahil utos niya yun. Pangalawa, kailangan ang iyong kapwa ay ibigin mo gaya ng iyong sarili. Dalhin mo ang lubos mong atensyon sa akin, sabi ng Panginoon. Sa unang Korinto, talatang 10, talatang 31, kabanatang 10, ang sinabi doon, kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom, o naman ang ginagawa ninyo, gawin ninyong lahat sa ikirarangal ng Diyos. So ang ibig lang sabihin noon, anuman ang ating ginagawa sa ating mga buhay, ay kailangan bigyan natin ng karangalan ang ating Diyos. Sa pang-tatlo pong katotohanan na makikita natin, una, nagpupuri si David, pangalawa, dumadalangin, at ang pangatlo ay nagpapalinis si David sa Panginoon. Alam po ninyo, mga bagay na dapat nating gawin sa ating mga buhay. Magpalinis tayo sa ating Diyos. Ang bahay na marumi ay dapat linisin. At ang buhay na marumi, dapat magpalinis tayo sa ating Diyos. Kasi kung hindi malinis ang ating buhay, paano tayo makakapagpuri sa Panginoon? Paano diringgin ng Diyos ang ating panalangin kung hindi malinis ang ating pamumuhay sa harapan ng Diyos? Alam po ninyo, nung i-prepare ko po ito, sabi ko sa Panginoon, ganun pala. Ganun po pala ang gusto ni Lord. Kung nais natin na mapalapit sa puso, tayo sa puso ng Diyos, gawin natin ang tatlong ito. Mga bagay na nakikita ko na mainam na isapamuhay nating lahat. Alam po ninyo, kapag matuwid ang ating kaugnayan at relasyon sa Diyos, ako po'y naniniwala, matuwid din ang ating ugnayan sa ating kapwa, lalo na sa ating kapwa mananampalataya. Kaya gawin natin yon sa pamuhay natin, ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Patuloy tayong nagpupuri, nananalangin, at nagpapalinis sa lahat nating karumihan. Ako po'y naniniwala, ang iglesia ng Diyos, na kung saan ay kaanib tayo, pagpapalain tayo. Pagpapalain tayo ng Diyos. So, nawa, ang bawat isa sa atin, ako'y naniniguro na ang mga salitang aking binitawan at ito'y galing sa Diyos, ang magbubuklod sa atin upang magkaisa at sama-samang maglingkod at magpuri, magpasalamat sa ating Diyos. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Purihin ang ating Panginoon. Purihin ang ating Panginoon.
Salamat po, Brother Chito, sa pag-prepare po ng message po natin sa araw na to na tinatalakay po ang importance ng prayer sa ating relationship sa ating Panginoon. Ngayon naman po, may bisita po ba tayo? Wini-welcome po ng church ang bawat isa. Wala nga lang pong nabigay na listahan po ng bisita. May mga bisita po ba tayo? Kung wala po, welcome po ang bawat isa at magpapatuloy po tayo sa ating program. Dadako po tayo sa ating mga announcements. Ang magkakaroon po ng opportunities to serve. Next Sunday, ang ating magiging worship leader po, si Brother Tony Tayag. Breakfast in charge, Sister Praise Atienza. Ang mga ushers po natin, Brother Ricky Claudio, Sister Lisa de la Cruz, Brother Kit Conanan, at ang personalities naman po for today, ang ating mga money counters, Sister Precious Atienza, Sister Lynn Nangasca, dishwashers po, Sister Maan Abe, Brother Cholo Manansala, Brother Sean Christoph Miklat. Sa atin naman po mga nursery keepers, Sister Heads Malyari at Sister Eunice Destia. Meron naman po tayong mga solid ministries. Ang mga ito po ay mga worship service po natin na nagaganap every Sunday tuwing 8:30 a.m. Sunday school after morning worship. Prayer meeting every Wednesday tuwing 7 p.m. po ng gabi. Choir practice every Saturday naman po 6 p.m. po. Additional announcements po, First Singles Fellowship at Balibago Faith Baptist Church. Gaganapin po ito sa February 21. Ang registration po ay mag-i-start po siya ng 5:30. First biannual fellowship on February 28 at family choir, De La Cruz family, Manansala family, Ray Claudio family, and Tayag family. Yun po ang mga kasama po natin sa ating family choir. Next Sunday po siguro to. Kung ano po. Meron din pong mga social media account ang ating church. Makikita po ito sa Facebook. At ayun po, yung mga karagdagan pong announcements ay nasa likod na lang po ng program. Pwede naman po nating mabasa po ito sa likod po ng ating program. Babatiin po natin ang mga may birthday celebrants sa linggong ito. Today po ay birthday po ng aking mother-in-law. Happy birthday po kay Mommy Baby. Though wala po sila. Sister Rosario Mendoza. Si Brother Omar Espirito po, February 16. Ngayon din po. Sean Christoph Miklat, February 17. At si Brother Brother Boy Espirito po sa February 20. Kantaan po natin sila ng happy birthday. Happy birthday. Tawagin ko po si Brother Chito para po sa benediction and karagdagan po. Ay
magbigay lang po ako ng administrative announcement sa atin. February 28 po ay merong pagtitipon at sinabi na po ito ni Pastor. So far, 20 pa lang po ang nag-signify na pupunta po sa ating biannual sa this coming 28. Ang deadline po nito, ano ba ngayon? 16? So 23, please do registered po dahil binibilang po ito at dapat natin itong ipadala in advance upang sa gayon sa pagpiprepare nila ng food. So, lapitan lang po niyo ako at ilista ang inyong pangalan kung nais niyong dumalo sa pagtitipong ito. Isa rin yung announcement na nais kong iparating sa inyo ay isang kaalaman din sa inyo na ang ating iglesia ay binubuo na. Mahalaga po kasi ito dahil kabahagi tayo ng church at bilang chairman po ng ating admin and personnel ministry ay tungkulin ko po ito na ipaalam sa inyo. Ang ating pong iglesia ay binubuo na ng 231 na mga mananampalataya. Subalit, ang nasa active ay 157, ang nasa abroad ay 15, at meron po kaming tatalakayin na 59 members po na inactive na sa status nila dito sa church. So pag-uusapan po ito dahil matagal na po, taon na hindi sila dumadaro. So ang nais ko lang ipaabot sa inyo ay ipanalangin natin na madagdagan pa ito sa bilang at hindi lang doon ay yung ating mga kapatid na hindi na dumadalo ay mabisita po namin ng mga tagapangasiwa nyo dito sa iglesia. Mahalaga po ito. So ulitin ko, 231 pero ang active po ay 177. Ang totoo po niyan, lahat na family ay nakaregister po dito. Pagka sinabi po kasing active member, yung mga chikiting pa po natin na hindi pa naman kasama yon. Pero sa akin po, ang sinasuggest ko doon sa class BC ay isama naman yung mga maliliit bilang laging dumarating sa pagtitipon. Sa ating mga bisita, patuloy namin kayong pinapanalangin na maging bahagi kayo ng ating iglesia na naglilingkod sa ating Panginoon. So yun lang po. Ano po ba? Wala na po. Pasalamatan po pala natin ang mga kapatid natin na gumawa noong tithes envelope po natin. Nakita po niyo, napakaganda yan. At salamat po sa pagod at initiative na mabuo po. Lahat po tayo ay nandun ang ating pangalan at pagsumikapan po natin na maibigay natin ang ating mga tithes para sa Panginoon, para sa ikalalago ng ating gawain. So tayo po lahat ay tatayo at tayo po ay mananalangin. Patuloy, Ama, ang aming paglapit sa iyo. Nagagalak ang aming puso, ang aming diwa, na sa bawat paglapit namin sa iyo, ay kami patuloy na nagpapasalamat at dinadakila namin ang iyong kabutihan sa buhay namin personally at sa buhay ng iyong iglesia. Patuloy naming dalangin ang mga kapatid namin na nagdaos at magdadaos ng kanilang karawan, na patuloy na kayo po ang gumabay sa kanila, magpala at bigyan ng kalakasan ang kanilang pisikal na katawan, humaba ang buhay na naglilingkod sa iyo. Salamat din po sa mga salita mo na aming pinagsaluhan. Kayo po ang mapapurihan, kayo po ang madakila sa lahat na ito. Patuloy, Ama, na paghiwalay niyo po kami ng tali ng iyong pag-ibig sa aming pag-uwi mamaya. Ingatan kami at maging sa aming mga Sunday School na aming gagawin ay o banal na Espiritu, manguna po kayo sa mga guro namin na gagamitin. Lahat na ito ay dinadalangin ko sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen.